Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga ay dadalhin ko kayo mula Nueva Ecija hanggang San Juan, Metro Manila. Si Dorothy Ginto Jones o mas kilala na si Nida Blanca ay may dugong Amerikano dahil sa kanyang ama. Pinanganak siya noong January 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija ng kanyang mga magulang na sina John William Jones II at Inocencia Aqueza. Pumasok nga sa pag-arte si Nida Blanca noong 1950s. Nagkaroon siya ng kauna-unahang pelikula na Tubig na Hinugasan. Hindi naglaon at binigyan siya ng isang mabigat na papel bilang Koreana sa Korea noong 1952 kung saan nakakuha siya ng parangal bilang pinakamagaling na suportang babae or Best Supporting Actress ng FAMAS. Dahil sa husay at galing sa pag-arte, hindi lang sa drama pati na rin sa mga komedya, pang telebisyon at pinikula, umabot nga sa pinilakang tabing ng 5 dekada. Siguro, sa mga makakapanood nito, mangilan-ngilan lang ang nakakaalam ng John and Marcia, isang sitcom na pinagbidahan nilang dalawa ni Dolphy noong 1973. Dahil dyan, napatunayan niya na hindi lamang sa drama kundi sa komedya din siya magaling. Nag-asawa si Nida Blanca kay Victorino Torres na isang pribadong tao. Nagkaroon nga sila ng anak ni Nida Blanca na isang babae, si Catherine Okey Torres. Hindi naman ang tagal ang kanilang relasyon ni Victorino at nang 2 taong gulang nga si Kay ay nagdesisyon na silang maghiwalay. Sa pangalawang pagkakataon noong 1979 ay umibig at nagpakasal muli si Nida kay Rod Strunk. Rod Loren o mas kilala bilang Rod Strunk. Si Rod Strunk ay isang Amerikano at ipinanganak noong March 26, 1939 sa Fresno, California, United States. Isang aktor at isang singer sa kanyang panahon. Si Rod din ang tinuturong mastermind sa pagpaslang kay Nida Blanca. Ang nangyari noong November 6, 2001. Ayon sa aking pagre-research at nakalap na impormasyon mula sa iba't ibang pahina, ito di umano ang naganap. Ayon kay Elaine de la Paz, ang dating assistant ni Nida Blanca, umaga noong November 6, pumasok si Nida Blanca sa MTRCB at umaasang uuwi din ng alas 5 ng hapon ng araw na yon. Ayon naman sa dating kasamahan ni Nida sa MTRCB na si Mara, 1:00 hanggang hapon na kanilang trabaho. Depende sa dami ng materials. Ngunit isang tawag di umano ang sinagot ni Nida Blanca at sa pagkakaintindi niya ay magkikita sila at yun ang kakasamahin niya noong araw na yon. Ayon kay Caridad Sanchez, isang batikang artista at kaibigan ni Nida, nagpapasama di umano si Nida noong araw na yun ngunit sa kasamaang palad ay di niya nasamahan dahil nilalagnat di umano siya at sinabing magpasama na lang muna kay Elena. Hanggang dumating ang alas 6 ng gabi, tumawag si Elena kay Caridad at wala pa daw si Nida. Umabot hanggang alas 7, alas 8, hanggang alas 10 ng gabi ngunit walang Nida Blanca ang umuwi. November 7, 2001. Umaga nga ng November 7, inatagpuan ang wala ng buhay na batikang aktres na si Nida Blanca sa loob ng kanyang kotse sa 6th floor parking lot Atlanta Center, Green Hills. 8:15 ng umaga nang dumating nga ang kapulisan upang imbestigahan ang nangyari. Ayon kay Rodrigo de Gracia, nadatnan nila ang saradong kotse ni Nida. Napansin nila na may nakahiga di umano sa loob ngunit di pa nila kumpirmado kung sino ito. Hanggang sa tumambad sa kanila ang naliligo sa kanyang sariling dugo na si Nida Blanca. Ayon kay Dr. Maximo Reyes, umabot sa 13 stab wounds ang natamo ni Nida Blanca mula sa muka hanggang sa leeg. Mabababaw, ngunit pinutol ng saksak ang ugat na dinadaluyan ng dugo. Ayon pa kay Dr. Maximo, kapansin-pansin din daw ang 3 saksak sa tagiliran ni Nida. Indikasyon daw di umano na para siguraduhing patay na nga si Nida. Ayon pa sa investigasyon, isang espekulasyon ng mga pulis na hindi daw mismo sa loob ng kotse pinaslang si Nida, kundi ibinabalang siya di umano ng isang van upang ilagay ang bangkay niya sa loob ng kotse. Dahil wala di umanong nakitang ebidensya
na nanlaban o struggle sa loob ng kotse. Masyado daw malinis o plansyado ang ginawang krimen. Maraming kuro-kuro na nakita daw si Nida sa kasino ng araw na yon. Ngunit hindi ito napatunayan. Mayroon ding nagsasabi na sinundo na kanyang assistant na si Elena sa Atlanta at may kinalaman o kasabwat di umano ito sa pagpaslang kay Nida. Ngunit ito ay itinatanggi ni Elena. Ayon kay Kay na nag-iisang anak ni Nida, hindi raw magagawa yon ng kanyang tita Elena. Isa lang ang kanyang paniniwala na ang may kinalaman sa pagpaslang sa kanyang ina ay walang iba kundi ang kanyang amain na si Rod Strunk. Ayon sa kanya, hindi daw magagawa ito ng isang tao lamang kundi isang grupo. Siya lang di umano ang nakakaalam na schedule ni Nida noong araw na yon. Siya lang ang may motibo para sabihin sa mga killers ni Nida kung saan siya pupuntahan. Nang lumabas na ang balita sa nangyari kay Nida, lumuha ang mundo ng showbiz na kinabibilangan nito. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, mga katrabaho, galit at bighati ang kanilang naramdaman dahil sa brutal na pagpaslang sa batikang aktres. Ayon sa kanila, wala silang maisip kung bakit kailangan sapitin niya ang bagay na yon samantalang napakabait nito at walang kaaway o kagalit. Sa mga unang araw ng pagpanaw ni Nida, mapapanood mo sa mga video na labis ang pagtangis at kalungkutan ni Rod Strunk. Isa sa napanood kong video na sinasabi niya ang, "We are soulmate, we were so close, my best friend, my lover, my wife." Ngunit sa kahit sino mag-asawa ay dumadating din sa awayan o hindi pagkakaintindihan. Ayon sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, sinasabi na hindi laging maganda ang pagsasama ng dalawa. Kung minsan ay magkahiwalay pa ang kanilang tulugan. Ayon kay Elena, minsan nang nasangkot sa pinagbabawal na gamot si Rod Strunk. Mismong silang dalawa pa ni Nida ang nakakita, ngunit sa pagmamahal ni Nida ay nagawa nitong patawarin ng kanyang asawa. Pinatunayan naman ito ni Kay na anak ni Nida na talagang lulong sa ipinagbabawal na gamot si Rod. Isa pa nga, ang hindi magandang takbo sa karera ni Rod. Dahil dito, si Nida na ang halos bumuhay kay Rod. Ayon kay Kay, umaasa lang daw talaga si Rod sa kanyang ina dahil sa kakulangang pinansyal. Maraming anggulo ang tinitingnan ng mga pulis. May nakaaway sa MTRCB, may tungkol sa kasino, pero lahat ito ay hindi napapatunayan. Isa lang halos ang pinatutukuyan nila kundi si Rod Strunk. Ayon sa pulis, isa sa motibo ni Rod ang kanyang interes sa mga ari-arian ni Nida dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ngunit ang lahat ng ito ay nakapangalan at ang magmamana ay ang nag-iisang anak niya na si Kay. Pinabulaanan nito ng abogado ni Rod na hindi daw mag-iinteres si Rod sa ari-arian dahil ayon daw sa ating batas, hindi pwedeng ipangalan o hindi pwedeng magkaroon ng ari-arian ng isang dayuhan. Ayon pa sa abogado, hindi daw gugustuhin ni Rod na mawala si Nida dahil si Nida daw ang bumubuhay sa kanya. November 19, 2001. Lumabas ang pangalang Philip Medel Jr. Voluntaryong sumuko at umaming siya raw ang hired killer sa batikang aktres at ang mastermind ay walang iba kundi si Rod Strunk. Ayon sa written confession ni Philip Medel, binanggit niya dito ang pangalang Mike Martinez. Si Mike di umano ang nagpakilala sa kanya kay Rod. Ayon naman sa pamilya ni Mike Martinez, simula daw nang pumutok ang balita tungkol kay Philip Medel ay dinampot daw siya ni Mike ng mga di pa nakikilalang mga lalaki at hanggang ngayon ay hindi pa nakita si Mike Martinez. Ayon sa abogado ni Philip Medel, pinilit lang di umano siyang aminin at idawil si Mike Martinez dahil sa pagtutorture nila sa kanya at di nga naglaon ay binawi din ni Philip Medel ang una niyang mga pahayag. Hindi raw niya talaga kilala si Rod Strunk. Sinabi raw niya yon dahil sa kanyang dinanas sa mga pulis and I quote, "Sinupot nila ako, they put wires on my feet, etc." At dahil nga sa pagbawi na kanyang pahayag, hindi na natuloy ang sana'y ikakaso kay Rod Strunk. Hindi na ilabas ang warrant of arrest. 2002, lumipad na papuntang Amerika si Rod at nakulong ng 6 na buwan si Rod sa Amerika. Ayon sa pag-iimbestiga, may lumutang pang pangalan ng isang Pilipinong retired general. Ayon sa pahayag ng isang nagngangalang Gonzaga,
at nakasaad sa isang dokumento magkakilala di umano si General at Philip Medel. Si Gonzaga di umano ang pinagsasabihan ni Philip Medel tungkol kay General at Strunk. Ayon pa kay Gonzaga, nakita niya si Strunk sa bahay ni General. Pinatunayan naman ito ng may-ari ng inuupahang bahay ni Medel na ang nagpatira di umano kay Medel ay si General. Si General din ang nagbabayad ng upa. Inutos nga ng district court na palayain si Rod dahil hindi daw tugma ang mga ebidensya. July 11, 2007. Natagpuan ngang wala ng buhay si Rod Strunk sa Tracy, California, United States. Naglagi si Strunk ng 3 araw sa sinasabing lugar bago niya kitilin ang kanyang buhay sa pagtalon mula sa second floor na kanyang tinutuluyan. Philip Medel ngayon. Pumanaw nga si Philip Medel noong April 7, 2010 dahil sa sakit na pneumonia sa ward ng Pasig City General Hospital. At sa mga huling interview, pinanindigan niyang hindi niya kilala si Rod Strunk. Kay Torres ngayon. Walang gaanong balita sa kanya pero hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang hustisya sa kanyang ina. Bagamat wala na si Strunk, hindi pa rin matuturing na case close ito dahil si Strunk sana ang susi para lumabas ang katotohanan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories. Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po mga ginigilo ko.